the Archangel. Ang aparisyon ng Birhen ng Guadalupe ay naganap sa burol ng Tepayac, siyudad ng Mexico, noong ika-9 hanggang ika-12 ng Disyembre, taong 1531. Ito ay isinakatuparan ni Obispo Papa Leo XII. Ang kaganapang ito ay nangyari sa Mexico noong 1531, 12 taon lamang matapos sakupin ng mga Espanyol. Isang maunlad na bansa ang dinatna ng mga Espanyol, ang Imperyo ng Aztec. Ito ay pinamumuhan ng isang malupit na pinuno na nagngangalang Montezuma. Maunlad ang kanilang sibilisasyon, ngunit ang kanilang mga kawaliang panreliyon ay napaka-barbarik at napakasama. Naniniwala sila na ang sanlibutan ay mapapanatili lamang sa pamamagitan ng pag-aalay ng tao sa kanilang mga Diyos. Naniniwala sila na ito ang paraan upang huminahon ang galit ng mga Diyos. Napakarami nilang Diyos, ang Diyos ng araw, ng buwan, mga tala sa langit, dagat, apoy, at marami pang iba. Ang pagpapakita ni Maria sa Mexico ay nagsimula madaling araw ng ika-9 ng Disyembre, 1531. Si Juan Diego ay isang mahirap at napag-umbabang Aztec na nagpabinyag sa pananampalatayang Katoliko. Habang siya ay naglalakad papunta sa simbahan, malapit sa burol ng Tepayac, nakarinig siya ng napakagandang awit. Pagkatapos, narinig niya ang isang napakalambing na boses ng babae na tumatawag sa kanya. Juan Diego, anak. Ako ang walang hanggang Birhen Maria. Nais kong pagtayo ng isang simbahan dito kung saan maaari kong ipakita at ihandog ang lahat ng aking pagmamahal, habag, tulong at proteksyon. Sa lugar na ito, pakikinggan ko ang inyong mga daing, paghihinagpis at pagdadalamhati. Bibigyan ko ng lunas sa inyong mga pagdarusa, pangangailangan at kalungkutan. Pumunta ka sa obispo at sabihin mo sa kanya na ipinadala kita, at sabihin mo ang lahat ng iyong nakita at narinig. Pumayo ka at sikapin mong gampanan ito. Lubos akong magpapasalamat sa iyo at gagantimpalaan kita sa iyong pagtulong sa akin. Si Juan Diego ay nagtungo kay Obispo Zumarraga at sinabi niya ang utos ng Birhen Maria. Ngunit hindi siya agad pinaniwalaan ito. Bagkus ang sabi, bigyan mo ako ng tanda at katunayan na ang mensahe ay nagmula sa mahal na Birhen. Bumalik siya sa burol ng Tepayac at hiniling sa Birhen Maria na magpadala na lang ng ibang tao sa obispo. Juan Diego, nakikiusap po ako sa inyo, Senyora. Sa iba na lamang ninyo ipagawa ang inuutos niyo sa akin. Mahirap naman po ako at hindi karapat-dapat sa lugar na yun. pakinggan mo ako, aking pinakamamahal na anak. Marami akong mga lingkod,
na maaari kong ipadala upang maihatid ang aking mensahe, ngunit ikaw ang pinili ko. Pumunta ka ulit sa obispo bukas at ibibigay ko ang hinihingi niyang tanda. Sa kasamaang palad ay hindi nakabalik si Juan Diego sapagkat nagkasakit ang kanyang tiyuhin na si Juan Bernardino at kinailangan niya na manatili sa tabi nito. Sa araw din iyon ay hiniling ni Juan Bernardino kay Juan Diego na kumuha ng pari upang makapag-umpisal. Noong umagang iyon ay umalis si Juan Diego upang maghanap ng pari. Isinuot niya ang kanyang tilma dahil sa sobrang lamig sa labas. Dahil na rin sa kahihiyan ni Juan Diego sa hindi pagtupad sa kanyang ipinangako sa Beren, iniba niya ang kanyang dinaanan. Ngunit nakigulat ni Juan Diego dahil naroon ang mga Beren upang salubungin siya. Juan Diego, pakinggan mo ako at hayaan mong tumagos ito sa iyong puso. Minamahal kong anak. Huwag kang matakot sa anumang sakit o paghihirap. Wala ba ako rito na iyong ina? Hindi ba at nasa ilalim ka ng aking anino at proteksyon? Hindi ba at ako ang bukal ng iyong buhay? Wala ka ba sa loob ng aking palaban? Sa duyan ng aking mga bisi? May kakailanganin ka pa ba? Ang iyong tiyuhin ay hindi mamamatay. Sa sanggaling ito, magaling na siya. Pumunta ka sa tuktok ng burol at gupitin ang mga bulaklak na tumutubo doon at dalhin mo sa akin. Kaagad na umakyat si Juan Diego sa burol. Ngunit, inisip niya na imposibleng makahanap ng bulaklak doon dahil nagilelo kapag Disyembre at walang cactus at damo lamang ang lumalago sa tuktok ng burol. Ngunit, nakigulat niya nang matagpuan niya ang isang hardin na punong-puno ng pinakamagagandang rosas ng Kastilyan. Kinuha ni Juan Diego ang mga rosas at dinala niya ang mga ito sa mahal na Beren. Inayos ng Birhen ang mga rosas sa tilma ni Juan Diego gamit ang sarili niyang mga kamay at sinabi, Ito ang tanda na dadalhin mo na sa obispo. Sa ngalan ko, sasabihin mo sa kanya na sa pamamagitan ng mga rosas na ito, makikita at malalaman niya ang aking ninanais at hinihingin. Subalit, huwag mong ipakita ang mga ito sa kahit kanino, kundi sa obispo lang. sa kabilang dako ay nagpakita ang mahal na Birhen kay Juan Bernardino at ito ay kanyang pinagaling. Juan Bernardino, huwag kang mangamba dahil ikaw ay magaling na. Ako ang Birhen ng Guadalupe. Dumating si Juan Diego sa bahay ng obispo. Ngunit
siyang ipakita ito. Nakita nila ang mga rosas at tinanggap hablutin ang mga ito. Laking gulat nila sapagkat ang mga rosas ay naging porta na lamang. Nang dumating na si Diego sa harapan ng obispo, ay binuksan ni Juan Diego ang kanyang tilma at nahulog sa sahig ang mga sariwa at magagandang rosas na Kastilyan. Ito ang tanda na hinihingi ng obispo mula sa mahal na birhen dahil alam niyang imposibleng makahanap ng bulaklak sa taglamig. At ang rosas ay matatagpuan lamang sa Espanya. Ngunit, higit pa rito, ang malaking himala ay ang imahe ng mahal na Birheng Maria na unti-unting lumilitaw sa tilma, sa harap mismo ng mga mata ng obispo. Napaluhod at napaiyak si Obispo Sumaraga. Humihingi po ako ng patawad, mahal na Birhen, dahil sa aking pag-alinlangan at dahil hindi agad ako niniwala sa inyong mensahe. Kumalat ang balita ng aparisyon ng mahal na Birhen dahil ang imahe ni Maria ay nagpistulang isang kabihas ng Aztec. Ang mga larawan lamang ang ginagamit nilang paraan ng komunikasyon. Ito ang paraan ni Maria upang maiparating ang kanyang pagsanasa. Nagkaisa ang mga Aztecs at mga Espanyol at nagkaroon ng kapayapaan. Binago niya ang mga Aztecs. Tumigil ang pagpatay ng mga inosenteng buhay. Natupad ang hangarin ng Birhen ng Guadalupe. Ang simbahan kinilig niya ay itinayo. Lahat ng mensahe ito na ang imahe ng Birhen ang dahilan kung bakit dumami at halos siya na milyong Aztecs ang nagpabinyag sa pananampalatayang Katoliko sa loob lamang ng 8 taon. Ang Birhen ng Guadalupe. Sabihin mo tayo.